So what's up guys, Jeep Bots. So sa lahat ng mga nagda-doubt kung pwede ba ma-renew or ma-register ang isang minivan. So nandito tayo ngayon sa Kawit para magpa-renew ng ating minivan. Kasi 1 year na siya, so kailangan niya lang i-register ulit. So try natin ngayon kung may re-renew siya. Sa lahat ng mga nagda-doubt para malaman natin kung ano yung sagot talaga. Tara! So ang first step na gagawin natin, mag-i-emission test tayo. So ayun yung pinakaunang ko lang ginagawa pag magpaparegister ng isang minivan. Dito tayo sa Diamond Emission Test Center. Sila Kuya Elmer yan. So yun, ang una natin gagawin bago tayo magparehistro, emission test. So yun, so ang tanong ng mga karamihan Kuya Elmer, kung nare-register daw ba yung minivan. Ayan mga pinaka-review nila. Kung nare-register mo ka o pwede pa magpa-register ng mga bago. Basta merong ORCR, release ng LTO, legit naman yun, may re-registro. Yun, so nasagot na yata yung mga tanong nila. Yun na lang mga tanong ng mga karamihan kung mag-register. So pwede siya ma-register kahit sa ang LTO, pwede. Pwede. Basta may magdala lang papel. kayo ng ORCR. Oo, basta may papel. Huwag lang peke na ORCR ha. Minsan kasi, yung mga iba kasi galing sa mga katulad ng Cebu, yung Karkar, mga ganon, pwede mo. Ganun. Maraming van o minivan na nanggagaling ng Cebu. Minsan, Peke yung ano. peke yung papel. Inaayawan ni kung saan LTO, inaayawan, lalo na Promolok, mga ganon. So ngayon, kailangan mamili kayo ng mga pipilihan nyo ng minivan. Ang legit yung mga papel na ibibigay. So yun, nasagot na ni Kuya Elmer yun ng Diamond Emission Testing Center. Ito na. So yun. Kaya sa doon sa loob ng LTO. Nakakuha na kami ng emission test, pasado naman. So, mayroon na rin kaming insurance. Tapos yung top load natin sa taas guys, papadagdag lang natin yun. So, ang bayad lang nun sa LTO is 100. Pero pag once na nakahiwalay pala ang top load, mas mahal siya. So, kailangan pag magparehistro kayo na may top load kayo, palagay nyo na kaagad. Para 100 pesos lang yung additional sa rehistro. So, mas importante rin yan guys kasi kailangan yan na malaman na minsan hinuhuli yung may mga top load tapos hindi naman nakarehistro. So, kailangan iparehistro din natin. So, papasok tayo ngayon ng LTO, Kawit. So, ayan. So, guys, yung nagastos natin dun sa emission test tsaka sa insurance is 1919 siya. So, para ano, may compute yun na rin agad kung magkano yung magagastos natin sa pag-renew ng minivan. So, next natin na step is yung inspection. Inspectin nila lahat kung okay ba yung ating minivan. So, yun lang. So, after ng ating emission test, checkin nila yan dito. So, lahat ng mga ilaw, yung mga body appearance niya, standards, so lahat yung checkin nila. Tapos pagka-approve na pasado na lahat, kailangan lahat pala to, gumagana yung ilaw, busina, wiper, lahat yun. Checkin nila. So, lahat yun dapat pasado. Yung early warning device, kailangan din natin yun, ha? So yun guys, nakuha na natin yung ating OR. Yan. So nare-register na ulit yung ating minivan. So sa lahat ng mga nagtatanong regarding sa kung may re-register ba ang minivan, so nare-register po siya. Basta original ang papel mo at original yung nagbigay sa'yo na mga builders. Kasi meron daw na sabi ni Kuya Elmer nung sabi niya pagka mali, minsan daw kasi hindi original yung binibigay ng mga papel. So kailangan i-double check nyo pa rin yun sa builders para maano kung legit yung mga ano niya, yung papel. So mariregister siya guys ito. So pinasamahan na rin namin siya ng top load. Kasi may top load kami, so pinaregister na rin namin yung top load namin. So 100 pesos lang additional.
All in all, ang nagastos namin nasa 4,000 plus para lang ma-register ang aming minivan. So, yun guys. Sagot na ang tanong nyo.